September 2021 ay ginanap na nga ang Isabuhay 2021 semifinals kung saan makakaharap ni Apex sa isang dikdikang labanan si Goryong Talas na nagsanhi ng kanyang pagkalaglag sa turna. However, dito na nga nagsimula ang ilang haka-haka na may nagaganap daw na pustahan sa loob ng liga. Iwan na marka. Na ipinoint out din ng kanyang kalaban mismo noon na si Goryong Talas sa taon namang 2025 habang katunggali si Harlem. Sobrang dami mong kagaguhan na nagsimula sa mga bagay na kaalam mo lang simple. Dahil kung di ka nagpasugal no laban namin ng Apex, malamang bumabattle pa rin dapat dito si Kadiente. Backtrack muna uli, noong Disyembre taong 2021 ay naganap naman ang Poison 13 versus Akata kung saan nangyari na nga ang kontrobersyal na rounds ni Akata na patama di umano sa buong flip top at pati na rin sa mismong presidente ng liga na si Enigma. Huwag niyo nga sisihin yung 3GS. Bakit mo kantangan na yung liga? Ngina, wala namang conspiracy sa likod ng battle rap at pa rin sa ayaw maniwala. Iyak pa, Enigma! Lift up, kadiri kayo! And there's so much evidence to support. Kayong mga maledukadong nanatiling battle rap slave doing everything for fame while a Chinese man is getting paid. You already surrendered your life to Enigma's machine. Ikaw ay property owned. And your owner is exploiting your suffering. Ito'y poverty porn. Akata out. Sa wakas, sa utak ko wala ng hassle. Siguro babalik na lang ako ulit kapag si Enigma na yung kabattle. Maaring naging dahilan ng pagkaban ni Akata sa flip top. Tandaan nyo pagdating sa battle rap, kailangan nyo maging humble. Di lang basta mahusay. Yung mga idol nyong mga nakaban dito, na di makabalik, silang buhay ng mga patunay. Na hindi sapat magaling lang mag-rap. Tama rin dapat desisyon nyo sa buhay. December 2022 ay ginanap naman ang itinuturing noong Battle of the Century kung saan maghaharap ang dalawang mainit na Joker na sina Sinyo at Apex. Hindi to Battle of the Year! Ito yung Body Book of the Century! Kahit manggaling pa sa barracks yung mga gamit mo ng weaponry, nagpaturo sa maestro, nagpatluto kay Tipsy D, kahit magpatulong sa abakadas, kukulangin sa A to Z! Ngunit sa mga susunod na rounds ni Apex ay tila nagbago ang ihip ng hangin nang pumanig siya sa mga sinabi ni Akata noon at naglabas na rin ng kanyang maanghang na salita patungkol sa di umano'y nangyayari sa loob ng flip top na siguro'y hindi niya na masikmura. Sinyo versus Apex, pustahan na naman! Sunugan ng pera hanggang sa yung bulsa walang laman! Yung ganyang galawan puro lang katangahan dahil sugal sa labanan ang ugat ng dayaan. Si Enigma, paano nyo naloko? Yung flip top, ginawa nyong monopolyo. Yung liga, naging negosyo. Napupolitika, nabibili yung boto, yung may-ari, yung financer, yung mga judges, magkakasosyo. Flip top, kayo na rin gumagawa ng sarili nyong lapida. Totoo naman yung mga banat ni Akata, masakit lang yung pagkakasabi niya. Dati, yung flip top, puro lang tunay. Yung hinahanap, puro lang husay. Ngayon parang iba na yung kulay. Wala nang paki si Arik sa kultura kasi meron na siyang anak na binubuhay. Kung sino pa yung mga pumupusta, sila rin yung mga huradong humuhusga. Yun, bago ba magsimula may pusta ako kay Jay Black. Pero gusto kong maging patas. Kaya yung mga magagaling dito sa flip top na uubos na. Baka sabihin nyo si Sinyo di ko tinira. Natural! Joker nga, di ba wala yung bilang sa sugal? Kaya yung pupusta sa'yo kung hindi ubod ng tanga, eh may toyo lang talaga. Hindi, aminado ako. Nag-TH ako sa mga ibang bagay katulad ng kay Toyo na 1 million yan. Kung ako, pupusta ako 1 million, hindi ko hayaang matalo yun. However, bago i-anunsyo ang panalo ay nagsalita muna si Enigma patungkol dito. At kahit ano sabihin niyo, Apex, hindi dahil sa flip top, hindi natin mapapanood yung mga ganitong klaseng laban. Kaya bahala kayo dyan. Ganun pa man, nairaos pa rin ng maayos ang event at sa huli, itinanghal na panalo si Apex. Mga talungurado,
Magingay para kay Apex. At kung makikita nyo, inapiran pa nga siya ni Enigma. At ayon mismo kay Apex sa isa niyang interview galing BID ni Looney. Kasi parang naramdaman ko, iba yung parang ang lamig ni Enigma yung pag, ano niya sa'yo eh. Yung after nung battle eh. Parang may sinabi siya na, kung ano mga to, dyan, hindi nyo mapapanood to. Bago i-announce ko Nagka-closure ba kayo after nung battle nyo? Nagkausap ba kayo? Pero okay kami after nung battle, nagkausap kami. Biniro niya pa nga ako na, uy, titira mo ako Parang sinabi ko lang kung ano yung gusto ko lang ilabas kung yung nasa dibdib ko. So for the record, maayos kayo ni Enigma ngayon? Okay kami na Enigma ngayon. Okay. Ngunit pagkatapos ng laban niya kay Sinyo, nakita na lang natin muli sa big stage ang isang Apex noong 2023. Yun nga lang, ito ay sa ligang ESP kung saan nilabas muli ang issue na ito ng kalaban niyang 3GS na si M-Zite. Paano kung mabadibag ko to dito? Ano sasabihin mo? Nakapusta mga hurado? So paano na? Gagawa na naman siya ng kasinungalingan at kasiraan na ang pinakadahilan lang ay natalo siya. Kung gusto mong manalo, huwag kang makampante. Kung ayaw mo matalo, huwag ka nasasali. Hinimay ko kung sino ka sa taas at baba ng entablado, kung paano ka tumira ng patalikod. Mga kasinungalingan at pagbibintang mo sa liga sa mga MC at sa mga tao pang na-involve. Pibus, ingat naman sa mga pinapasok, huwag ka masyadong pabaya. Isipin mo nga, kung kaya Enigma nga nagawa niya yun, sa'yo pa kaya? Gago ang tunay na mahusay, hindi sip-sip sa ni Enigma. Palibasa, ramdam mo pa rin yung impact parang Fukushima. Cold-blooded, dugong ninja. Crapper lang kaya mong ibadibag tigi-tigisa, samantalang ako, buong liga, ina Hiroshima. Tumukha man sa umpisa, tila hindi kondisyon ang mga panabong na bara ni Apex at mahalata mo rin na parang ginawa niya lang ito para sa TF. Siguro dahil hindi ito kasing big deal kung ikukumpara mo sa Flip Top. Magpi-freestyle lang ako ng mga sakto na rap. Di ko na kailangan i-pronounce na sagad. Makikinig lang ako ng mga bars mo na wa. O di ba, Pibus? 500,000 agad. Sash na. To choker. Fast forward sa taong 2026, buwan ng Pebrero ay ikinagulat ng lahat ang paglabas niya ng kantang pinamagatang Tuldok na tumatalakay tungkol sa pagkawala niya sa Flip Top at ang di umano'y pagpunta niya sa anniversary ng Flip Top upang sadyain si Enigma at ayusin sana ang kanilang lamat. Flip Top anniversary, nag-ayam pumunta doon para magpakumbaba at masabi ko yung rason. Yun nga lang, mukhang hindi pa ready ang ating presidente kaya nangyari ang mga susunod na kaganapan. Tinawag ng bantay, si Enigma daw nagalit at ang sabi sa akin, pinapaalis ka ni Arik. Mula YouTube, FB at TikTok ay bumuhos ang simpatya kay Apex ng mga fans at pati na rin ang mga kapwa niyang rappers. And top 1 trending pa nga ang kanyang kanta sa ilang music platforms. However, kabaligtaran ito sa nangyari kay Enigma dahil I think sa unang pagkakataon ay dinumog siya ng samot-saring hate pati na rin ang ilang mga bumubuo ng liga. Nanatiling kalmado ang presidente at mas tinuon na lang ang atensyon sa mga susunod na hakbang ng Flip Top. At bilang cyberflex na simulat sa pool, Flip Top na ang content, ang hirap magsalita about sa kanya eh. Hindi dahil content creator lang ako, kundi dahil hindi ko naman alam yung side ni Enigma. Kumbaga, POV lang ni Apex ang meron tayo. Ganun pa man, ilalagay ko na lang dito yung thoughts ng iba't ibang respetadong Flip Top MC na mas nakakaalam at nakakakilala kay Enigma. I doubt na talagang kasama si Enigma sa ganun na hinahayaan niya or ini-encourage niya. Dahil alam mo naman pagkakilala mo kay Enigma. Hindi. Talagang for the culture yun. Oo. Alam mo pagtatanggol niya lahat. Oo. Kaya nakita mo, di ba, parang naapektuhan talaga siya dito after ng battle. Like, ikaw, ano yun? Hindi. Sa akin, Parang may sinabi yata siya dito after na parang kahit, parang ano. kahit iba talk shit, parang gano'n. Kahit yung iba, mga Or sa share niya tayo sa Facebook or sa YouTube. di parang may sinabi siya. Yun talagang nagpupustahan. Oo. Hindi na nga siya tago. Di ba yung kaya nga may website niya? Naiintindihan ko naman yung mga sugarol, yung mga hindi ko pinapakailaman yung trip niyo kung gusto yung magsugalan sa inyo naman yun. Pero ang sa akin is pag yung
nandun na sa loob yung sugalan. Parang ang dating, nagiging masama si Enigma. Oo. Na para ba Dahil kasi, siya yung nagpasimuno? hindi, dahil kasi, pangalan niya Enigma kasi yung doon binanggit niya. Si Enigma, paano niyo naloko? Oo. Di ba sabi niya? Oo. So, siya lang yung nabanggit na pangalan kasi. Okay, yung kay Apex, yung kay Apex kung bakit siya binan o naban. Para sa akin, parang hindi ko rin trip. Parang pwede pa sanang bigyan. Pero dahil sa ginawa niya, parang dapat din. 2000 hanggang 2021, 22, ganun sinurvive ng flip top. Tipong nasa kalahating hukay na yung paa niyan na pwede nang mawala. Pero sinurvive, nilaban. At the same time, ginawa ng issue kahit hindi naman totoo. Para lang mapaganda yung linya mo, sasakyan mo yung issue, sisiraan mo si Enigma na may sarili ng anak, pakalimutan yung league. Although, battle rap siya eh. Pwede mo sabihin lahat. Oh, pwede mo naman sabihin lahat eh. Pero yung kredibilidad ni Enigma, hindi siya ganun. Na alam mong, yung tipong pinilit mong buhayin yung liga. Sinakripisyo mo yung buhay mo nung pandemic. Tapos, eto lang yung ibabalik mo. Eto pa yung gagawin nyo sa flip top, yung sisiraan. Parang si Enigma, sa desisyon niya, labas tayo doon. Ng flip top, labas tayo doon. Kumbaga, yun lang din naman yung akin. Ikaw, ano masasabi mo? Tama lang bang naban si Apex o karapat-dapat pa siyang ibalik sa Flip Top Battle League? Ako nga pala si Cyberflex at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat, Arik. Ang buti mo na boss. Salamat, Flip Top. May ultimo adios.